alalahanin ninyo kung papaano namuhay ang aking anak nang siya ay nasa lupa. Hindi siya gumanti ng masama sa masama. Huwag kayong gaganti ng masama. Hayaan lang. Maging anak kayo ng kapayapaan. Amen. Good morning mga kapatid. Mula nung sumampalataya tayo, up to this present period, assess yourself. Inventaryuhin mo ang sarili mo. Are you matured enough sa panahon ito? Are you responsible na sa panahon ito? Pwede ka na ba mag-alaga ng asawa, nanay, tatay, mga anak, mga apo? Pwede ka na bang umakay ng bulag? Sa panahon ito, napakalapit na ng araw ng pagbaba ng Panginoong Hesus. Kung papanoorin mo yung mga nasa internet sa TikTok lalo na ma-check mo naman kung bogus o pegi o hindi. Makikita mo talaga yung mga formation ng clouds, kakaiba na Kasi iba na nga makikita mo sa langit ngayon Talagang marami na kakaiba. Yung iba naman sumisingit, gumagawa ng sarili nila, animation, pinepeki yung ano. Makikita mo naman pag peki-peki Halimbawa, yung korte ni Jesus Christ. Korte talaga O kaya yung kabayo yan. Talagang peki mo, pero makakakita kayo mga ulap na pabilog. Saka yung mga liwanag na hindi mo malaman kung saan nanggagaling. Unexplainable yan, pwede. Kasi sinabi din naman ng Diyos yun sa Acts 2:19 Makakakita kayo ng mga bagay sa langit. Sa huling panahon. Sa lupa din, magpapakita siya ng mga kakaibang bagay. Hindi nyo napapansin ngayon, katulad nung isdang tambakol, yung isdang tamban. Pero mo, nagpupunta sa seashore, yung mga tao hindi na nahihirapang mag-harvest ng isda. Talagang banye-banyera sila nakakakuha. Kakaiba yun, nangyayari ba noon yun? Ngayon lang nangyayari yun. Yan yung mga bagay na mapapansin mo nakakaiba. Yung Africa, may tumutubong another hati, kakaiba. Yung Euphrates, natutuyot. Basahin natin sa Acts 2:19 Acts 2:19-20 At magpapakita ako ng mga kababalagan sa langit sa itaas at mga tanda sa lupa sa ibaba, dugo at apoy at singaw ng usok. So makikita nyo, kakaiba na Ang araw ay magiging kadiliman at ang buwan ay dugo bago dumating ang araw ng Panginoon. Ito yung tetrals na na natin to, yung big moon. Yung napakalaking buwan na kulay pula, nakita na natin ito. Ito yung huling palatandaan na bababa ng Panginoon. Sa pagbaba ng Panginoon yun, ganun din lalabas din yung dugo ng buwan. Tapos magkakaroon ng eclipse. Marami ipapakitang palatandaan ng Diyos na malalaman natin na ito na yung araw. Kaya may sinabi ang Panginoon tumingin kayo sa fields. Are they ready for harvest? Look at the fields. Ready na ba for harvest? Ikaw, check yourself. Are you ready for harvest? Hinog ka na ba? Kasi ang hinaharvest, hinog. Hindi hinaharvest ang bubot o hilaw. Magsabi kayo sa akin ng bunga ng puno kahit hinarvest, hindi naman hinog. Hinihinog na tayo ng Diyos ngayon. Kaya nga, inventaryuhan mo na sarili mo Anak ka ba ng Diyos? Are you led by the Holy Spirit of God? Nagagabayan ka ba ng Diyos? Nandun na ba yung initiative mo na inaakay ka ng Espiritu Santo ng Diyos? O pinapalo ka pa para lang sumunod? Ang mature na tao o yung responsible enough, hindi na pinapalo yan. Siya na nga ang pumapalo Siya na ang nagpapaalala, siya ang nagtuturo, siya ang gumagabay. Kaya tayo pag nagkakamali, pinapalo tayo ng Espiritu Santo, di ba? Pinadadaan tayo sa matitinding mga pagsubok. Matitinding kahit para ma-realize mo na may mali kang ginawa, pinalo ka. Pero if you are responsible enough, ibig sabihin, responsible Christian ka na, hindi ka na pinapalo, hindi ka na pasaway. Ikaw na yung sumasaway. Hindi yung ikaw pa rin na sumasaway. Kasi ma-realize mo yan sa sarili mo kung responsible Christian ka. Sanay ka na sa pagsunod. You are led by the Holy Spirit of God. Sanay ka na sa kabanalan. Napaka-masunurin mo sa lahat ng utos ng Diyos. Yan ang matured Christian
Hindi ka na pinapalo. Inaakay ka na lang ng Espiritu Santo kung saan ka pupunta. At napakagaling mo sumunod. Alam mo na ang kilos ng Espiritu Santo. At nare-realize mo na ang kilos ng alaban. You discern, you have the discernment of the Spirit kasi matured ka na. Pero yung mga bata, hinahapay pa yan ng mga hangin ako nung aral eh. Kung ano-anong turo, mga bata pa eh. Kailangan alalayan. Alam nyo ba na nung bata ako, na-experience ko makakita ng golden meadows? Alam niyo yung mga palay? O kahit wheat, kapag yun ay nahihinog na, pag humangin, makikita mo parang alo ng ginto. Ready for harvest. Ganun lang ginagawa ng Diyos sa atin, para tayo mga wheat. Ngayon yung mga damo, hindi makakasama sa harvest. Hindi siya golden meadows, hindi siya golden wheat. Hindi siya kulay gold, wala siyang bunga. Ang damo, walang bunga yan eh. Bulaklak meron, pero walang bunga. Pero yung mga wheat talaga, yung i-harvest na palay, makikita mo ginto na. Kaya sabi ng Panginoon, itanaw nyo ang inyong mata sa bukid. Ready for harvest na ba? Malapit ng anihin. O isa ka ba doon sa hinog na? Are you matured enough? Na talagang hinog ka na. Colossians 2:6-7. Kasi ang kinakailangan sa tagal ng panahon natin pagiging Kristiyano, dapat natuto ka na talaga. You learn from experience, you learn from your mistakes. Kaya nga isinulat yung Old Testament para maipanutot sa dami ng mga pagkakasala nila, pinagpapalo sila ng Diyos eh. Dapat matutunan na natin yung aral ng Old Testament sa Israel. Kung gaano ang katigas ng ulo nito na nagpapakita na ang Diyos ng lahat ng kababalagan, lahat ng palatandaan, lahat ng pagkalinga sa kanila. Ibiruin mo, hindi nga sila nagtrabaho, umuulan lang ng mana, tapos hindi sila nagtayo ng mga deep well o nawasa. Kakausapin lang ni Moses yung bato, maglalabas ng tubig. Hindi sila nauuhaw, hindi sila nagutom. For 40 years na paglalakbay nila papuntang Promised Land. Pero ganano ginanti ng Israel. Pagsuway pa rin sa Diyos. Kinain sila ng lupa, nakagat sila ng ahas. Yung iba bumalik sa Egypt. Ganon din tayo ngayon eh. We have to learn from that mistake. Yung masuwa, yun lang naman nakakainin ng lupa eh. Tsaka kakagatin ng ahas eh. Yung masunurin, pagpapalain nyo, nakapasok sa Promised Land. Yung lahat ng masunurin. Second generation, hindi yung first generation. Excuse me. Alam nyo, history repeats itself. Yung first generation ng LCJ Ministry, walang nakapasok talaga dun, mga nangamatay halos lahat. At sana iniligtas ng Diyos yun. Ang nakapasok tayo, second generation. New blood kung tawagin. Mga pamunuan na bagong pamunuan. Pero ano pa rin na nangyari? Meron pa rin naging delikado. Pero tayo, let us see to it na sumusunod tayo lahat sa Diyos. Nilagay ako ng Diyos dito, mamumuno ako, susunod na tayo sa aral ng apostol, na aral ni Kristo. Up to the last moment of our breath, susunod tayo sa aral ni Kristo. Kahit ano bang aral lang, maglabasan dyan, hindi tayo papayag ng iba ang ibanghelyong ituturo nila. Kasi gano'n ang ginagawa ngayon ng mga demonyo. Mga false doctrines, false teachings, false prophet, false Christ. Sinisira ang pananampalataya ng Kristo. Pero tayo hindi man masisira. Anak tayo ng Diyos eh. We are led by the Holy Spirit of God. Ngayon, tiyakin mo sa sarili mo, sinusunod mo ba ang Holy Spirit? Basahin nga natin yung Colossians 2:6-7. Kung paano nga na inyong tinanggap si Kristo Jesus na Panginoon ay magsilakad kayong gayon sa Kanya, na nag-uugat at natatayo na matibay sa inyong pananampalataya. Siya ang na sumasagana kayo sa pagpapasalamat. So matured na, nag-uugat na. Kita niyo yung matatanda, nag-uugat na. Naglalabas siya na yung malalaking ugat. At saka pag nag-uugat ka, ibig sabihin nagmamature ka. Kasi yung mga, halimbawa, nagtanim ka ng puno, kumuha ka ng sanga, kinulisan mo, ibinaon mo sa lupa, diniligan mo, nilagyan mo fertilizer. Di ba nag-uugat yun pag nakadikit sa lupa? So tayo ganun din, grounded ka na ba sa pananampalataya? Nag-uugat ka na ba? Tumatanda ka na ba sa pananampalataya? O bata ka pa rin na pwede pa tukain ng manok? Kailangan yung bunga natin nahihinog na. Kaya nga may bunga Espiritu Santo.
Tingnan mo sa sarili mo, yung pag-ibig mo ba, pag-ibig na ng Diyos? Yung bang kapayapaan at kagalangan mo galing sa Diyos na talaga? Sa gitna ng mga kaguluhan, sa gitna ng pag-aapi sa'yo, pag-uusig sa'yo, paglapastangan, payapa ka pa rin, nagagala ka pa rin. Yung pagpapahinuhoy, yung long suffering, nakapagtitiis ka ba ng mahabang pagtitiis? Yung pananampalataya, bumabalik ka ba lagi sa salita ng Diyos? Ang faith mo ba nasa salita ng Diyos? Yung self-control, nakukontrol mo na ba ang laman? Kasi ang kalaban, yan laman eh. Yung datihang pagkatao natin, yan ang laman eh. Nabubuhay ka pa ba sa laman, sa datihang pagkatao? O nabubuhay ka na sa bagong pagkatao, anak na ng Diyos, na matured na, nag-uugat ka, nagtitumibay na sa pananampalataya? Philippians 1:27. Ang inyo lamang pamumuhay ay maging karapat-dapat sa Ebanghelyo ni Kristo. So ang pamumuhay natin, karapat-dapat sa Ebanghelyo ni Kristo. Ibig sabihin, namumuhay tayo ayon sa salita ng Diyos lagi. Huwag ka aalis sa salita. One way lang tayo. Huwag kang liliko sa kanan o liliko sa kaliwa. One way to heaven tayo. That is the pathway to heaven, si Jesus Christ. Maninindigan tayo sa salita ng Diyos, sa aral ng mga apostol na iniwan ng Panginoong Hesus. Upang maging ako ay dumating at kayo makita o wala man sa harap nyo, mabalitaan ko ang inyong kalagayan. Na kayo'y matitibay sa isang espiritu. Golden meadows na ba? Pag ba humahangin na, sabay-sabay ba tayo hinahangin? Parang ginto. Alam niyo, napakaganda nun. Na-experience ko yan nung bata. Kasi nung araw, sumasama ako sa lolo ko eh. Eh, maraming kalabaw yun eh. Buti nga, sa inyo rito, wala na yata nakapaglaro ng kalabaw eh. Si Dito eh. Alam niyo, ang sarap nung bata. Naglalaro ako sa kalabaw. Sumasakay ako dun, pinatatakbo ko ang kalabaw. Tapos maglalaro kayo sa jame, tumbling. Tapos pakakainin kayo ng mga lola at lolo nyo ng sinigang na bangus, sariwa-sariwa. O kaya yung nilagang dalag sa upo. Tapos mayroon kayong mangga at saka bagoong. Ang sarap nun. Tapos umahangin, ang sarap na simoy ng hangin. Tapos makikita mo yung golden meadows. Parang alon yun, makikita mo, gold. Ready for harvest na yun. Kasi alam na magsasaka pag harvest season na eh. Gold na yung wheat. Ganon din tayo eh. Malapit na tayong anihin. Gold na ba tayo? Ginto na ba ang ating pamumuhay? Dumaan na ba talaga tayo sa apoy? Lumabas na pagkaginto? Tayo ba yung puno ng wheat o palay na ginto na ang labat? Pwede nang anihin? Kailangan makarating tayo doon, sabi sa Ephesians 4:13. Ito ang pakakanasain natin lahat, Ephesians 4:13. Hanggang sa abutin natin lahat ang pagkakaisa ng pananampalataya. So meron kasing sumasampalatayang Kristiyano na napakahina pa ng faith. Hindi makakain ng karning pagkain. Puro lang, gatas lang, basic, fundamentals. Puro acceptance of Christ lang, pero yung pagsunod, puro pakikinig lang, ayaw namang gawin. Para kang batang maliit. Turuan ka ng turuan, tango ng tango, pero pag ipinagawa mo, para yung pinabili ng 5 patis, tsaka 5 toyo. Nilagay sa kanan yung 5, tsaka wala. Nada pa. Nung nada pa, nalaglag yung 5. Bumalik sa nanay. Sabi niya, Nay, bakit nada pa po ako, nahulog yung 5? Nakalimutan ko po na ano ba bibili ko dito sa 5 ito? 5 toyo, 5 patis. O, ganun ka tanga. Kahit na babali-baliktad yun, 5 pa rin ang bibili mo. Ganun na ba't kahangal tayo? Hindi pa tayo marunong na nadidiscern na natin na tama sa mali. Meron na tayong discernment of the Spirit. Kung iyan ay utos ng Espiritu Santo o utos ng demonyo sa iyo. Malalaman mo yan kapag demonyo, dadalhin ka sa kasalanan. Kapag sa Diyos, dadalhin ka sa pagsunod sa salita ng Diyos. So, madidiscern mo na lang. Ibig sabihin, meron ka ng maturity in Christ. You are old enough to discern. Kaya mo nang makaunawa. Hindi ka batang paslit, napapaluin pa. Ang mga batang paslit, para mapasunod, papaluin eh.
Tsaka lang niya marirealize, mali pala yun. So hindi niya uulitin. Kasi pag inulit niya, palo na naman siya. Eh, ang sabi na niya, pamisan-misan natin, paluin ang ating mga anak. Pag may ginawa ang anak natin, lihis talaga na masama, ipakita natin masama ang ginawa niya sa pamamagitan ng palo. Kasi bata eh. Hindi naman makakaintindi ng diplomasya. Ang maiintindihan niya, yung sakit ng palo. Nung gawin niya yun. Yun ang purpose ng Diyos. Nung gawin niya yan, pinalo mo siya ng masakit na palo. Pamisan-misan na, huwag yung laging palo. Kamumuhian ka ng anak mo. Maya't maya, ipapaluin mo, parang lahat na lang ng gagawin niya, mali. Mawawala yung freedom of expression. Tingin niya lahat ng gagawin niya, mali. Mawawala yung kalayaan niya ng paggawa, ng tinatawag na originality. Mawawala ng originality yung anak mo. Hindi niya mailalabas ang sarili niya talaga. Sabi ng Diyos, I am what I am. By the grace of God, I am what I am. Kung paano pagkalikha ng Diyos sa atin, very unique. Tingnan niyo yung ating fingerprint. Very unique. Walang magkakamukha. For billions and trillions and millions of people, walang magkamukhang fingerprint. Yun yung sinabi sa Job 37:7. Tinatakan ng Diyos ang kamay ng tao para may pagkakilanlan. Yung mata, wala rin magkakamukha ng mata. Kaya yan ang ginagamit ngayon eh. Yan ang ngayon ang gagamitin sa passport eh. Mata at saka yung fingerprinting. Sa bangko, di ba, may mga fingerprinting na hindi mo na kailangan ng ATM. Wireless na. By phone or by Very advanced na ngayon, kahit saan bagay. At meron nga ako napanood sa internet, dito, si Claire ba nagpadala nun? Na nagsisisi siya kasi nakasama siya sa group na gagawa ng microchip na ilalagay sa kanang kamay, tsaka sa noo. Hindi ko na masyado, bakit sa kanang kamay, tsaka sa noo? Parang nandun yata talaga yung lugar na talagang mas maganda yung kalalagyan ng microchip. Sa kanang kamay, tsaka sa noo. Eh, sabi niya, nagsisisi siya kung alam daw niya na yun ay masama, hindi na sana na-involve siya doon. Kaso, nagawa siya pa nga ang pinuno ng paggawa. Perfect na yun. Ibabaon na lang yun sa mga tao. So, doon ngayon yan. Kasi may GPS na nga eh. Yung apo ko nga sige yun, sabi ko kay Jenko, di mo lagyan mo na nga ng GPS yung anak mo. Pag bumababa, nawawalang bigla eh. Eh kung may GPS, matatrack natin kung nasaan. O kaya kung ayaw nyo lagyan ng GPS, lagyan mo na lang ng kwintas na may pangalan niya, pangalan mo, telephone number mo. Para pag may nakapulot, alam kung sino tatawagan, alam kung sino pupunta, nandun ang address. Pero maganda, GPS eh. Mura lang naman yan eh. O pag nailagay mo yun, magtatakbo siya sa pag nawala siya, itatracking na lang natin. Nalala, kita natin kung saan nandun. Eh hindi pa naman marunong gumamit ng cellphone yan, tatawagan mo, tatawagan kayo. Eh di GPS na lang. Lahat ng bagay ngayon, GPS. Walang makapagtatago. Mamomonitor ka kahit saan lupalop ka na doon, matitrace ka. Lalo sa US, meron na silang color, doon eh. Tinatawag na kapag blue ang tinanggap mo sa ganito ka. Kapag red, ganito ka. Meron na silang labeling ng color. Kaya pagdating nung mag-aari na sila sa mundo, yung one world government, alam na nila kung sino yung kukulong nila, alam nila kung sino yung papatayin nila, alam nila kung sino yung huhulihin nila. Yung Facebook, yung Google, lahat yan. Lahat, Instagram, lahat yan. Lahat yan, yan ang all-seeing eye. Yan. Yung computer services na yan, all-seeing eye yan eh. Tiyan mo, mag-type ka lang ng T sa Google. Lalabas na yung mga naka-record doon, di ba? O kaya kausapin mo, okay Google, what verse? Ako, ganun lang ginagawa ko eh. Pag may magtatanong sa inyo, tatanungin ko na Google. I go, okay Google, what verse is Paul says is this, that he rather die without integrity? O lalabas na yun. Minsan naman, kakausapin ka na, makikipagtalo sa iyo yung Google. Kasi kung ano lang yung narinig niya sa tingin niya, yun lang nagagawin niya. Eh minsan tangang-tanga yung Google. Kaulit-ulitin mo, hindi makuha. Mag-manual ka na lang ulit. Pero mas maganda, kausapin mo lang. Hindi ka, kasi ang laki ng daliri ko, pag pinindot ko, nagdodoble-doble. Hindi kausapin mo na lang. Pag gusto ko malaman ng meaning, o kaya pronunciation. What is the pronunciation of salmon? Sasabihin mo, salmon. Di ba?
Tuturuan ka ng Google. Yung mga bagay na gusto mo itanong mo lang. Kompleto Google, nandyan lahat eh. May preemptive text nga sila, di ba? Kaya minsan, pag hindi mo na si preemptive, kung ano yung itatay mo, tapos makikita mo, English yun na talaga. Hindi, dapat, yan, checkin mo mabuti kasi yun ang lalabas dun eh. Yun yung sa memory ng Google eh. Preemptive text mo eh. Yung iba, ako hindi eh. Mas madali yung preemptive din eh. Pindot ka na lang ng pindot. Mas nakita ko, mas maganda, kausapin na lang. Kaysa magpaluin mo, kausapin na lang. Yun ang gusto ng Diyos eh. Imbis na paluin tayo, kausapin na lang. Yun ang gusto ng Diyos kay Maulad, di ba? Kausapin na lang yung bato, maglalabas ng tubig. Pero minsan kasi pinapapalo ng Diyos eh. Kaso kumilos ang damdamin ni Moses sa tigas ng ulo. Naapektuhan siya, naahawa siya. Imbis na kausapin niya yung bato, pinalo niya na isang beses. Hindi naglabas. Pinalo niya ulit, saka lang naglabas ng tubig. So, ganun ang Diyos natin eh. Gusto niya lang kausapin na tayo, huwag na paluin. Maging mature ka na. Abutin na natin, tuloy natin yun. Hanggang sa abutin natin lahat. So, ibig sabihin, lahat ng anak ng Diyos, kailangan, you have to catch the wind of the Spirit. Ito na yung huli panahon na dapat mature ka na. May kusang palo ka na, hindi yung pinapalo ka pa. Kusang palo, meron ka, hindi yung papaluin ka pa. Lagi ka na pinapalo ng Diyos para maituwid. Hindi ka na lumalaki, hindi ka nagmamature. Hanggang sa abutin natin lahat ang pagkakaisa ng pananampalataya. At ang pagkilala sa anak ng Diyos hanggang sa lubos na paglaki ng tao. So magmamature tayo. Mayroong sukat na ibinigay ang Diyos sa atin na magiging katulad tayo ng Panginoong Jesus. Pupunta tayo sa number 9. Para pagdating ng 10 ka na rin. Kasi hindi natin makuha yung 10. Bakit? Tao tayo eh. Delikado tayo sa alingabok ng lupa eh. Hindi naman tayo katulad ni Jesus Christ na Diyos na naging tao. Ginawa tayong tao. At ang unang pagkakalikha sa atin nga, yung sa laman eh. Na nahawaan ng kasalanan. So, kailangan i-born again uli. Para born of the Spirit na, born of God. Ang tatay mo na ang ama, hindi yung tatay mo sa laman. Wala ka ng tatay sa laman. Sa langit niya, pagpunta natin na, walang mag-asawa. Walang mag-ama. Ang makikita lang natin, yung ama natin Diyos, at si Jesus Christ na panganay natin. Lahat tayo doon magkakapatid. Walang mag-aasawa doon, wala ka ng anak doon, ha? Yung anak mo doon, kasing laki mo na rin at glorified na rin. Kung kahit yung anak mo, hindi ba maliit. Pagdating doon, hindi maliit yun. Nasa stature ng pagka-mature ni Kristo. Kasi sabi kapag nakita mo ang Panginoon Jesus, magiging katulad ka. Kung ano si Jesus Christ, ganun ka. So kahit maliit yung anak mo na yun, pag nakita mo si Jesus Christ, magiging katulad siya ni Jesus Christ. Pero kailangan dito sa lupa pala, magkaisa na tayo. Ready for harvest na. Golden meadows na tayo dapat eh. Ang nakikita na sa atin ngayon, yung parang pang alo ng dagat na kulay gold. Hanggang sa lubos na sukat ng tao, hanggang sa sukat ng kapangatawan, ng kapuspusan ni Kristo. Ano ba kapuspusan ni Kristo? Kapuspusan ng Diyos. Siya ang salita ng Diyos, siya ang Diyos. So tayo ngayon, living epistles, mga buhay na sulat. Unti-unting binubuo tayo ni Kristo. Yun ang tinatawag na process of regeneration. Unti-unting pagpapabanal. Sabi sa Titus 3:5. Titus 3:5. Na hindi dahil sa mga gawa ng katuwiran na ginawa natin sarili. Kasi tayo mga tao, meron tayong katuwiran sarili. Basahan sa Diyos yun. Sabi sa Isaiah 64:6, ang pangangatuwiran ng tao, basahan sa Diyos yan. Ang karunungan ng tao, basahan sa Diyos yan. Na hindi dahil sa gawa sa katuwiran na ginawa natin sarili, kundi ayon sa kanyang kaawaan, ay kanyang iniligtas tayo sa pamamagitan ng paghuhugas sa muling kapanganakan. So ang proseso ng pagliligtas sa atin, paghuhugas sa muling kapanganakan. Kaya ang unang ginagawa natin, kapag tayo na tumanggap sa Panginoong Hesus, ibinabaptize sa tubig. Kasi yung baptismo po, inilulubog ka kay Kristo sa tubig na salita. Pag-ahon mo, bago ka nilalang.
Wala ka ng kasalanan, malinis ka na. Bago ka na nilalang pag-ahon mo, tapos ibabautismo ka sa Espiritu. Katulad ng proseso ng biyaya kay Jesus Christ. Una, binaptize siya ni John the Baptist. Tapos bumaba sa kanya ang Holy Spirit na parang kalapate. O tapos naglingkod na siya sa Ama for the rest of his life hanggang sa natapos na yung mission. O ganun din tayo. Ibinautismo tayo sa tubig, ibinautismo tayo sa Espiritu, ibinabautismo tayo sa apoy para maging mature. Hanggang sa abutin na natin lahat ng maturity. Sama-sama na tayo umangalo na parang gintong palay. Napakaganda talaga nun. Pag binabalikan mo yun, nare-repress ako eh. Kasi pinanood ko talaga yun, yung umaalon yung palay, parang ginto talaga, ang gandang tignan. Eh ganun tayo eh. Kaya sabi na pang itingin nyo ang inyong mata sa fields. Kasi ang Ama ang magsasaka eh. Sino aani? Aanihin na tayo ng Ama. Siya yung magsasaka eh. Kukuha siya ng mga aani. Ang mga aani niya, mga anghel ang gagamitin. Ngayon yung mga anghel na yan, gagabayan lahat ng mga anak. Kaya meron tayong ministering angels, ihahanda tayo ng mga anghel na yan. Tutulungan tayo ng Espiritu Santo at ang lahat ng mga anghel, may itinalaga sa atin. Hindi natin alam kung 3 ba o 5. Ilang minimum angels kaya ang nasa iyo? Sa dami ng mga angels, baka mga niya, 10 angels sa iyo eh. Pag lumalabas ka, nakahilera sa'yo, puro anghel de la guardia mo. Walang gagalaw sa iyo. Kaya sabi ng Diyos, ihabilin mo sa akin ang iyong lakad, papapangyarihin ko. Bakit? Daming anghel niyang gagabay sa iyo. Acknowledge every truth and we will direct thy path. Hindi direct tayo ng Diyos sa pamamagitan ng Word of God. Ngayon, yung Word of God na gagawin natin, alalayan tayo ng mga anghel para maganap natin lahat yun. Kaya merong anghel de la guardia. Yung mga unbeliever, wala. Meron din silang anghel de la guardia, anghel ng demonyo. Kaya yung ginagawa nila, yung sinasabi ng demonyo sa kanila. Pero tayo hindi eh. Pag meron tayong gagawin na palpak o mali, sasabihin ng Holy Spirit, o anak, hindi mo dapat gawin yan, kontra sa Word of God yan. Sabihin ng mga angel, oo nga, hindi mo dapat gawin. Dito. Kaya ako, pag ako may nangyayari sa akin, tinatawag ko ministering angels eh. Kasi yun ang ibinigay ng Diyos eh. Magmi-minister sa mga maliligtas. Marami na akong beses na ma-aksidente, sinisigaw ako, ministering angels, tulungan nyo ko. Yun lang paglalagay ng zipper. Kasi yung steamer ko, natanggal yung zipper. Ay ko, Lord, ano ba to? Ang hina na ng reflexes ko, ang mata ko. Pero gagawin ko to, Lord, kaya ko to. Hindi sinushoot ko yung zipper para ma-shoot ko. Yung isa, ang hirap i-shoot. Sabi ko, Panginoon, ano ba ito? Ministering angels, tulungan nyo. Yun eh, paglalagay lang ng zipper, hihingi pa ako ng tulong sa mga. O na, ko, salamat sa inyo ha. Hindi naman natin alam ano pangalan ng ministering angels natin. Ang importante, may ministering angels tayo. Na siya ang nakakakita ng mukha ng Ama araw-araw, sabi. Ang mga anghel ng Diyos nakikita ang mukha ng Ama araw-araw. Pero darating din ang araw, makikita na natin ang mukha ng Ama. Pero kailangan mag-matured muna tayong lahat. Sabi sa Hebrews 12:2. Namasdan natin si Jesus na gumawa at sumakdal ng ating pananampalataya. Na siya dahil sa kaganakang inilagay sa harapan niya ay nagtiis ng krus na niwalang bahala ang kahiya at umupo sa kanan ng luklukan ng Diyos. Ganun din tayo. Uupo din tayo sa kanan ng luklukan ni Kristo sa langit. Tiisin lang natin lahat ng ito. Magkaisa lang tayo. Siya ang author and finisher of our faith. Walang problema. He is the Alpha and the Omega of our life. He is the first and the last. He is the beginning and the end. Yung faith na binigay sa atin ng Diyos, mananatiling isang faith yun. Faith in Christ lang yun. Hanggang sa matapos ng Panginoon. Yung gawa natin, gagawin natin, ginawa na niya. Sabi sa Isaiah 26:12. Yung gawang gagawin natin, ginawa na ng Diyos. At saka sa Psalm 68:19, araw-araw binubuhat ng Diyos ang krus natin. Eh yung krus, yun yung utos ni Kristo, Galatians 6:2. At magpasahan kayo ng pasan, kagaya ng kautusan ni Kristo. So ang krus na binubuhat natin araw-araw, kautusan ni Kristo. Hindi mo mabubuhat yan if you will not deny yourself. Sabi, if anyone wishes to follow me, let him deny himself,
take up the cross and follow me. So bago makasunod kay Kristo, dadaan sa proseso. Kailangan ma-born again. Kasi pag na-born again ka, i-deny mo na yung dati mong pagkatao. Inilubog na yun sa tubig, inilibing na yun. Ipinako na sa krus yun. At nang umahon ka, bago ka nilalang. Kaya ikaw, kasama ni Kristo sa new resurrection of life. So born again ka na, bago ka na, anak ka na ng Diyos. Pwede kang hindi magkasala kung mabubuhay ka sa bagong pagkatao. Ngayon, nagkakasala tayo kasi nabubuhay yung dati pa. Dahil natutokso ni Satanas eh. Kasi may manunukso pa eh. Kaya nga ang gagawin dyan ng Diyos, ilalagay sa bottomless pit yan, sa millennium period, para walang manukso. Ang gusto makita ng Diyos, yung lahat ng tao doon, kahit walang manunukso, sino yung masama? Kasi lalabas pa rin doon kung sino yung masama, yung free willing. Kasi kung tignan nyo si Lucifer yan, matuwid ng nilikha yan eh. Ikaw mo yung free will niya, pinili niya yung pride niya na tingin niya kasi kaya niya maging Diyos eh. Sabi niya, mauupo ako sa trono ng Diyos. Mag-ahari ako sa bituin ng Diyos. Aakyat ako sa kataas-taasan kabundukan at magiging katulad ako ng kataas-taasan. So meron siyang pag nanasa ambisyon na maging Diyos. Ididikha lang yun eh. Hindi pwedeng maging Diyos yun. Tayo pwedeng maging Diyos kung makakalusot. Kasi pag nakalusot tayo sa proseso ng regeneration, magiging katulad tayo ng Panginoong Jesus. Kaya ang ginawa ng Diyos, ginulorified yung body ni Kristo. Para ang Diyos glorified. Para tayo mga tao, maging Diyos din. Na nasa atin yung buhay na walang hanggan. Ang buhay na walang hanggan kasi na kay Kristo. Yung glorified body ni Kristo, buhay na walang hanggan. Ibibigay sa atin yun pag nakita natin siya. Kaya maghihintay-hintay lang tayo. 1 John 3. Masdan ninyo kung gaano pag-ibig ang ipinagkaloob sa atin ng Ama upang tayo matawag na mga anak ng Diyos. At tayo gayon nga, dahil dito hindi tayo nakikilala na sanlibutan. Sapagkat siya hindi nakikilala nito. Kaya kapag ikaw kaibigan ka ng sanlibutan, delikado ka. Sabi ng Bible, yung pinaparangalan ng sanlibutan, kasuklam-suklam sa Diyos yun. Kasi si Jesus Christ, hindi naman pinarangalan ng sanlibutan ipinapako sa krus Hinagupit ng 30 na hagupit ng mga taga-sanlibutan. Sinaksakan ng koronang tinik ng taga-sanlibutan. Ginulpi ng taga-sanlibutan. Dinuraan. Hinubaran ng sanlibutan. Kaya sabi, hindi tayo taga-sanlibutan. Huwag kang magtaka bakit galit sa iyo sanlibutan. Unang nagalit sa akin yun, sabi ni Kristo. Kayo yung katawan. Nagalit sa ulo, hindi magagalit din sa katawan. Alam naman maghiwala yung ulo at katawan. Nagagalit sa ulo lang, sa katawan hindi. Hindi pwede, magkasama yung ulo at katawan Kung paano lumakad si Kristo, lalakad din tayo. Kung paano ilusik si Kristo, uusigin din tayo. So alam mo na kung ano gagawin mo Magsusumakit sa buhay na ito, magtitiis. Deny yourself. Pag hindi mo dinina yung sarili mo, hindi ka pwedeng alagad ni Kristo. Never. You cannot be my disciple. Kaya you have to be born again Denying the old self and living a new life. Mga minamahal, ngayon mga anak tayo ng Diyos at hindi pa nakakayat kung magiging ano tayo. Pero alam na, anak na tayo ng Diyos kasi gumawa na ang Diyos Gumawa na ang Diyos, tinanggap na natin yung paraan ng Diyos Gumawa ang Diyos ng paraan para maging anak ng Diyos tayo Tinanggap natin yun, pinanampalatayaan natin, kaya anak na tayo ng Diyos ngayon. Kayo'y magiging katulad niya sapagkat siya'y aking makikitang gaya ng kanyang sarili. So kapag nakita natin si Jesus Christ, katulad ng kanyang sarili, magiging katulad tayo ni Kristo. Hindi natin alam kung ano yung made ni Kristo Kasi glorified, nagniningning May sariling liwanag. Tapos tumatagos sa material things. Yung spirit tumatagos sa material, meron siyang body. Bakit tumatagos pa rin sa material things? Di ba, nagpakita si Jesus Christ sa mga apostol, may mga pader yun Nakita na nila, lumusot siya pader Pero glorified body. So hindi natin alam yun. That is the mystery of God. Malalaman pa natin yun pag nakita natin si Kristo.
Kaya kung may namatay kayong anak, o asawa, o nanay na mananampalataya, unang bubuhayin nyo. Pag nakita mo yun, glorified, mag-glorify ka rin. Kaya ako, hinihintay ko lang si baby. Yung earn ni baby, nasa paanan ko ng computer. Pag ako matutulog, Lord, sabi ko, nakapili ko sa iyo, espiritu at kaluluwa ko, ha? Hindi ko alam ang gagawin ni Satan na sa akin kahit tulog ako, ikaw na bahala. Lord, baka pwede na ipakita mo na sa akin si baby glorified. Para pag nakita ko, glorified na rin ako. Kaya mas maganda yung yung cremation Nasa tabi mo lang yung mahal ko sa buhay. Kasi ang unang bubuhayin ng patay At pag binuhay ang patay, kung saan siya nilibig, doon siya babahon. Katulad sa dagat, ilalabas ng dagat ang mga kaluluwa, mga katawan ng mga namatay doon. Ay lalabas, kung nasa earth, doon lang lalabas yun. Kung sa nature naman, doon lalabas sa nature. Ganun ang proseso ng Diyos. Pero tayo dapat, maturity in Christ, mga kapatid. Be responsible enough na maging tunay na Kristiyano. Magkaroon ka ng integridad, katulad ni Pablo. Sabi niya, kung pawawalan ang karangalan, mabuti pamamatay na. A great name is better than riches. Yung mabuting pangalan, higit yun sa kayamanan. Kasi kapag ang pangalan mo dinudusta, para kang asin na walang alat, tatapak-tapakan ka. Wala kang credibility. Ang sasabihin mo, hindi paniniwalaan ng tao. Bakit? Pag nagsalita ka, hindi mo ginagawa Paano ka paniniwalaan? Wala kang credibility, wala kang integridad. You have no integrity. Ang Diyos, kapag sinabi niya, gagawin niya. Lahat ng sinabi niya, gagawin niya. Magiging katulad tayo ng Diyos. Dapat huwag kang mangangako o susumpa na hindi mo gagawin. Lahat ng lalabas sa bibig mo, siguraduhin mo, gagawin mo. Kasi, pagsusulit natin sa Diyos, lahat ng sinalita natin, walang kabuluhan, ipagsusulit sa Diyos. Kaya sabi, maging matipid ang iyong pagsasalita. Huwag yung marami ka kasasalita, kakaroon ka ng maraming kasalanan. Sabi sa Ecclesiastes 5:4 ba yun? Yung huwag kang gagawa ng panunumpa. Tama, 5:4 nga, Ecclesiastes 5:4. Pagka ikaw ay mamamanata ng panata sa Diyos, huwag kang magliban ng pagtupad sapagkat siya'y walang kaligayahan sa mga mangmang. Tuparin mo ang inyong ipinanata. Maigi na ikaw ay huwag mamanata kasi ikaw ay mamanata at hindi tutupad. Huwag pabayaan ang iyong bibig ng pagkakasalay ng iyong laman at huwag kang magsabi ng sa harap ng anghel ng isang kamalian pagkat ang gagalit ang Diyos sa iyong tinig at sisirain ang gawa ng iyong kamay. Sapagkat sa karamihan ng mga panaginip ay may walang kabuluhan at sa maraming mga salita ay matakot ka. So, yung puro maraming salita. Pag nagsalita ka, kahit isa lang, gagawin mo. Hindi, ang dami-dami mo sinasabi. Kahit isa, wala kang nagawa. Kasi nga maniniwala sa'yo. Eh ako, may kilala akong pastor na ganyan. Wala kang credibility itong pastor na to. Kaya siya, respeto lang ng iglesia. Pag nagsasalita, tahimik lang ng iglesia. Pero hindi sumusunod. Hindi naniniwala. Kasi walang kredibilidad Gusto mo ba maging ganun ka? Wala kang kredibilidad na anak ka ng Diyos? Wala kang credibility na ikaw ay Kristiyanong tunay? Kailangan patunayan mo sa sarili mo muna. Pag napatunayan mo sa sarili mo yan, napatunayan mo na sa Diyos yan. Kasi ikaw ang witness ng sarili mo Ikaw ang mag-witness sa sarili mo Ikaw ang re-respeto sa sarili mo. Kung magsasalita ka na sa bahay, hindi mo gagawin, asan ang respeto mo sa sarili? Sarili mo, hindi naniniwala sa iyo. Sino ba naniniwala sa iyo? Yung sarili mo, hindi mo makumbinsi. Yung sarili mo, hindi mo pasunod Kaya may kusang palo. Ang lahat ng anak ng Diyos, may kusang palo, hindi pinapalo. Mga kapatid. Amen.